First Nephi, Kabanata 4. Pinatay ni Nephi si Laban sa utos ng Panginoon at pagkatapos ay kinuha ang mga lamin ng ginto tanso sa pamagitan ng pakana. Pinili ni Zoram na sumama sa mga anak ni Lehi sa ilang mga 600 to 592 BC. Versikulo 1. At ito ay nangyari na nangusap ako sa aking mga kapatid, sinasabing tayo nang umahon mula sa Jerusalem at tayo ay maging matapat sa pagsunod sa mga kautusan ng Panginoon, sapagkat dinggin siya ay higit na makapangyarihan kaysa sa buong sangkatauhan. Kung gayon, bakit hindi siya higit na makapangyarihan kaysa kay Laban at sa kanyang 50, maging sa kanyang 10,000. Sa makatwid, tayo nang umahon, maging malakas tayo katulad ni Moses, sapagkat tunay siyang nangusap sa tubig ng dagat na pula, at ang yaon ay nahawi rito at doon, at ang ating mga ama ay nakatawid mula sa pagkabihag sa tuyong lupa, at ang mga hukbo ni Faraon ay sumunod sa kanila at nangalunod sa mga tubig na dagat na pula. Ngayon, dinggin, alam ninyo na ito ay totoo, at alam din ninyo na isang anghel ang nangusap sa inyo. Kung gayon, mag-aalinlangan pa ba kayo? Umahon na tayo, mag-agawa tayong iligtas ng Panginoon, maging kagaya ng ating mga ama at patayin si Laban, maging katulad ng mga taga-Ehipto. Ngayon, nang sabihin ko ang mga salitang ito, sila ay galit pa rin at nagpatuloy na bulong-bulong. Gayunman, sumunod sila sa akin hanggang sa kami ay makarating sa labas ng mga pader ng Jerusalem. At noon ay gabi at inutusan ko sila na itago ang kanilang sarili sa labas ng mga pader. At matapos nilang maitago ang kanilang sarili, ako si Nephi ay palihim na pumasok sa lungsod at nagtungo sa bahay ni Laban. At ako ay pinatnubayan ng Espiritu. Hindi pa nalalaman sa simula ang mga bagay na nararapat kong gawin. Gayunman ako ay humayo, at habang ako ay papalapit sa bahay ni Laban, namasdan ko ang isang lalaki, at siya ay nakabulagta sa lupa sa harapan ko, sapagkat lango siya sa alak. At nang ako ay lumapit sa kanya, natuklasan ko na siya si Laban. At namasdan ko ang kanyang espada at hinugot ko ito sa kaluban niyon. At ang puluhan niyon ay lantay na ginto. At ang pagkakayari niyon ay lubhang napakainam. At nakita ko na yari sa natatanging asero ang talim niyon. At ito ay nangyari na pinilit ako ng Espiritu na dapat kong patayin si Laban. Datapwat winika ko sa aking puso, hindi pa ako kailanman nagpadanak ng dugo ng tao. At ako ay napaurong at ninais na huwag ko siyang patayin. At ang Espiritu ay muling nangusap sa akin, dinggin, ibinigay siya ng Panginoon sa iyong mga kamay. Oo, at alam ko ring hinangad niyang kitlin ng aking buhay. At ayaw niyang makinig sa mga kautusan ng Panginoon. At kaya rin kinuha ang aming ari-arian. At ito ay nangyari nang muling nangusap sa akin ng Espiritu. Patayin mo siya, sapagkat ibinigay siya ng Panginoon sa iyong mga kamay. Dinggin, pinapatay ng Panginoon ang masasama upang maisagawa ang kanyang mga matuwid na layunin. Higit na mabuting masawi ang isang tao kaysa ang isang bansa ay tuluyang manghina at masawi sa kawalang paniniwala. At ngayon, nang ako si Nephi ay narinig ang mga salitang ito, naalala ko ang mga salita ng Panginoon na winika niya sa akin sa ilang, sinasabing, yaman ang iyong mga binhi ay sumusunod sa aking mga kautusan, sila ay uunlad sa lupang pangako. At naisip ko rin hindi nila masusunod ang mga kautusan ng Panginoon alinsunod sa batas ni Moises, maliban kung nasa kanila ang batas.
At alam ko rin na ang batas ay nakaukit sa mga lamin ng tanso. At muli, alam kong ibinigay ng Panginoon si Laban sa aking mga kamay para sa layuning ito, upang mapasa akin ng mga talaan alinsunod sa kanyang mga kautusan. Sa makatuwid, sinunod ko ang tinig ng Espiritu at hinawakan ko si Laban sa buhok at pinugot ko ang kanyang ulo gamit ang sarili niyang espada. At matapos kong pugutin ang kanyang ulo gamit ang sarili niyang espada, kinuha ko rin ang mga kasuotan ni Laban at isinuot ko sa aking katawan. Oo, maging ang pinakamumunting bagay, at ibinigkis ko ang kanyang baluti sa aking balakang. At matapos kong magawa ito, ako ay nagtungo sa kabang yaman ni Laban. At na ako'y patungo sa kabang yaman ni Laban, dinggin nakita ko ang tagapagsilbi ni Laban na siyang may hawak ng mga susi ng kabang yaman. At inutusan ko siya sa tinig ni Laban na dapat siyang sumama sa akin sa kabang yaman. At inakala niyang ako ang Panginoon niyang si Laban, sapagkat namasdan niya ang mga kasuotan at gayon din ang espada na nakabigkis sa aking balakang. At siya ay nangusap sa akin, hingil sa matatanda sa mga Hudyo, sapagkat nalalaman niya na ang kanyang Panginoong si Laban ay lumabas ng gabing iyon na kasama sila. At nakipag-usap ako sa kanya na para bang si Laban. At sinabi ko rin sa kanya na kailangan kong dalhin ang mga inukit na nasa mga lamin ng tanso sa aking mga nakatatandang kapatid na nasa labas ng mga pader. At inutusan ko rin siya na dapat siyang sumunod sa akin. At siya sa pag-akalang ang mga kapatid sa simbahan ang tinutukoy ko. At na ako ay tunay na si Laban na aking pinatay. Dahil dito siya ay sumunod sa akin. At nangusap siya sa akin ng maraming ulit hingil sa matatanda sa mga Hudyo, sapagkat ako ay patungo sa aking mga kapatid na nasa labas ng mga pader. At ito ay nangyari na nang makita ako ni Laman, siya ay lubhang natakot at gayon din si Lemuel at Sam. At sila ay tumakbong papalayo sa akin sapagkat inakala nilang ako si Laban at na ako ay kanyang napatay at naghahangad na kitlin din ang kanilang mga buhay. At ito ay nangyari na tinawag ko sila at narinig nila ako. Kaya nang huminto sila sa pagtakbo palayo sa akin. At ito ay nangyari na nang mamasdan ng tagapagsilbi ni Laban ang aking mga kapatid, nagsimula siyang manginig. At tatakas na sana palayo sa akin at babalik sa lungsod ng Jerusalem. At ngayon ako, si Nephi, na isang lalaking may malaking pangatwan, at nakatanggap din ng pambihirang lakas mula sa Panginoon. Kaya nga sinunggabang ko ang tagapagsilbi ni Laban at pinigilan siya upang huwag siyang makatakas. At ito ay nangyari na nangusap ako sa kanya na kung pakikinggan niya ang aking mga salita, yamang ang Panginoon ay buhay at yamang ako ay nabubuhay. Na kung makikinig siya sa aming mga salita, hahayaan namin siyang mabuhay. At ako ay nangusap sa kanya maging nang may panunumpa na hindi siya dapat matakot, na siya ay magiging isang malayang tao na katulad namin kung bababa siya kasama namin sa ilang. At nangusap din ako sa kanya, sinasabing, tunay na ang Panginoon ang nag-utos sa amin gawin bagay na ito. At hindi ba dapat na maging asigasig kami sa pagsunod ng mga kautusan ng Panginoon? Kaya nga kung bababa ka sa ilang sa aking ama, ikaw ay magkakaroon ng lugar sa amin. At ito ay nangyari na pag nagkalakas ng loob si Zoram sa mga salitang aking sinabi. Ngayon, Zoram ang pangalan ng tagapagsilbi at nangako siyang bababa patungo sa ilang sa aming ama. O at nanumpa rin kami, narumpa rin siya sa amin na siya ay mananalagi sa amin mula sa panahong yaon. Ngayon, ninais namin na siya ay mamalagi sa amin sa ganitong dahilan upang huwag malaman ng mga Hudyo ang hingil sa aming pagtakas patungo sa ilang, sapagkat baka kami ay kanilang tusigin at patayin kami.
At ito ay nangyari na nang manumpa si Zoram sa amin, na walang aming takot hingil sa kanya. At ito ay nangyari na aming kinuha ang mga lamin ng tanso at isinama ang tagapagsilbi ni Laban at lumisan patungo sa ilang at naglakbay patungo sa tolda ng aming ama. Malang nagets mo dun. Ito yung iconic na na issue lagi na bakit si Nipay ay pumatay. Naalala ko yung may mga komentary dito sa pagpatay ni Nipay kay Laban na hindi ito yung yung pagpatay na yung inaano ba gusto niya. Parang hinahalimbawa dito kung dun sa may topical guide ayun sa footnote na merong talagang pinapatay ang Diyos para hindi rin natin nabasa yung footnote dito pero may mga footnote dun sa English na yung isang bansa inuutos ng Diyos na patayin para hindi makapaminsala doon sa isa. Parang si Goliath pinatay din ni David para manalo yung Israelites doon sa Palestine. Tapos naisip ko parang pwede tayo maging si Laban. Paanong paraan? Hamukha yung si Goliath nung napatay nung natira ni David, yung sariling itak din ni Goliath yung pinangputol sa kanya. Okay. Sa ulo niya. Ito naman si Laban, yun din yung sarili niyang sword. Yung pinangputugot sa ulo niya. Minsan yung sword ang sword kasi ibig sabihin pang yun Panakit. Panakit or panlaban natin. Yun yung ating sandata. So sa buhay natin yung mga pang sandata natin. Yung mga mapanakit sa iba. Parang yun mismo rin yung gagamitin ng Diyos para maputol din tayo. Para matapos yung ating kasamaan. Ayun. Saka yung sinabi ni Nipay dito na kapag hindi nila nakuha yung lamin ng tanso, ang mangyayari hindi malalaman ng mga anak nila yung mga law. Autos. Kasi nandun sa lamin ng tanso yung 5 books of Moses. Na kung saan yun yung mga kautusan. So kung nagpatuloy sila sa ilang, hearsay lang yung maririnig ng mga bata. Correct. Pero dahil nandun yung lamin ng tanso, may maipapakita sila dun sa mga anak nila, maipapabasa na ito yung utos ng Diyos. Parang sa atin din. Kung wala yung scripture sa ating family, hindi natin babasahan yung anak natin, si baby. Hindi rin niya malalaman yung mga utos ng Diyos. Parang sasabihin lang, parang yung mga yung ibang mga tao lang, hindi naman yung parang magiging isa lang siya na sabi lang ng na bawal kumanit, bawal ganyan. Pero once na ibabasahin natin sa ating anak kay baby set yung yung mga kautusan na galing dun sa scriptures, mas maintindihan niya talaga. Kung siya na rin mismo yung magbabasa paglaki niya. Yun. Tapos ay isa pa ay yung yung kasi si Sora magiging witness kung iniwanan niya. Yan din point ko. So kung witness si Soram, hahabulin nga naman sila. Pero yung Diyos, gagawa siya ng paraan. Kasi meron ding
meron ding papel yung Zoram dun sa Aklat ni Mormon eh. Diba, dun sa natatandaan natin yung mga ano pa nila. Pag nandun na sila, sabi, nalimutan ko yung verse, pero sabi, huwag kayong kagaya ng maging Zoramites. Parang nagkameron din sila ng ano dun, ng puwang talaga na yung mga Zoramites, pag nananalangin sila, huwag niyo po kaming igaya sa kanila na ganon. So, ito yung ano, yung mga lupa, yung mga naintindihan ko dito sa verse na to. Siguro marami pa, pero ano, ikaw naintindihan mo? Ang naintindihan ko, si Nephi, lahat ng ginawa niya ay hindi para sa kanya. Ang lagi niyang naiisip ay yung pamilya niya at yung kanyang posterity. Kasi ayaw naman niyang patayin, kagaya nga yung sinabi mo. Pero naisip niya na kailangan may mabasa yung mga anak niya para kasi yung pangako ng Diyos pag sila ay sumunod. So paano sila susunod kung hindi nila alam yung utos ng Diyos? So kahit ayaw niya, ginawa niya para sa kanyang pamilya. Ginawa yung mga mahihirap na bagay para sa kanya. Ginagawa niya para sundin ng Diyos at para sa posterity niya. Yun din yung naisip ko dapat kami ni Mahal ganun din. Yung mga mahirap na bagay. Kung para sa posterity, kailangan natin gawin. Tapos nag-aaral tayo ngayon. Ngayon ko na-realize kung bakit isinama si Zoram. Kasi pag nagbabasa ako sa English, hindi ko na-gets masyado. Although gets ko siya, pero hindi yung, or siguro dahil umaga tayo nagbabasa. Na kaya pala isinama kasi nga, pwede silang tugisin. Isip ko ba't kaya sinama pa si Zoram? Yun pala, pwede silang habulin. So yung pero hindi niya pinatay, binigyan niya ng chance. So yung mga bagay na pwedeng humabol sa atin or maging hadlang sa pag-grow natin, kailangan talaga nating i-correct. Or kailangan na nating ayusin bago pa maging problema. Kasi on the spot sabi niya, susunod ka ba, manunumpa ka? Kung hindi, parang ano yun parang threat din sa kay Zoram yun mamili ka. Parang sa ating buhay ganun din. Yung mga bagay na pwedeng maging hadlang mahal para sa ating pag-grow. Una pa lang, kailangan na nating harapin. Hindi natin dapat iwanan o pabayaan. Kasi kung papabayaan natin, at the end, tayo rin yung haharap ng problemang yun at pwedeng maging mas malaki pa. Kasi hindi lang ikaw yung maapektuhan, pati yung buong pamilya natin. Kagaya nito. Kung pinabayaan lang, sana ubos sila sa ilang. Kasi hahanapin sila pati magulang niya, mga kapatid niya, ubos. Yun yung na-gets ko dito sa chapter 4. Kailangan nating harapin lahat ng mga problema natin ngayon pa lang. Tapos laging ang isipin natin ay pagsunod sa Diyos at saka bagay na makatulong sa posterity natin. Yun ang nagets ko dito. Alright.